Mamamatay na nga ba si Yuta Okkotsu tulad na lamang ng kung paano namatay si Gojo Satoru? Sa previous or sa latest chapter ay na-witness natin na matapos bugbugin at pagtulong-tulungan ni Yuta, ni Yuji at ni Rika si Sukuna ay nagawa pa rin itong makapalag at nagamit pa nito ang kanyang world cutting slash na dahilan kung bakit halos naputol ng katawan nila Yuta. Nakita din natin doon na dahil nga sa ginawang atake nitong si Sukuna ay nag-breakdown na ang barrier ng true love or ng domain expansion ni Yuta. But before we start with the discussion, gusto ko muna kayong i-inform na magkakaroon tayo ng raffle draw para sa kung sino man ang mananalo ng action figures mula sa Mecha Japan. Ang mga prizes sa mangyayaring raffle draw na ito ay ang mga action figures ni Sukuna, ni Yuji, ni Gojo, ni Nobara, Jogo, Kenjaku, Nanami at Todo Aoi. As for the qualifications naman para sa mapipiling mananalo ng raffle draw na ito, kailangan nakasubscribe ito sa channel na ito at kailangan ding nakafollow na ito sa Facebook page by the same name na Updated Weeb. At kailangan din na may na-share na kahit na isang video mula sa Facebook page na yon ang mapipiling mananalo. This is just a sneak peek just yet at mas i-expound at i-discuss pa natin ang tungkol sa bagay na yan sa susunod na release ng chapter ng Jujutsu Kaisen. Now let's get to the point. Mamamatay nga ba si Yuta? I think hindi pa. Maaring mamatay si Yuta pero hindi sa chapter na ito or sa susunod na chapter. Unang-una, napakatagal nang binabanggit all throughout these past chapters na bumababa na ang output nitong si Ryomen Sukuna kaya maaring hindi ganun kalakas ang damage at ang magiging effect ng kanyang world cutting slash, which is very controversial din dahil nabanggit ng iilan pang mga fans na hindi na nagmamatter kung gaano kataas ang output ng kanyang world cutting slash dahil hindi ito kapareho ng kanyang cleave at ng dismantle na nakadepende sa cursed energy output ang maidideal na damage output. Dahil kung iisipin natin, ang world cutting slash ay hinahati ang mismong space na dahilan nga kung bakit na-bypass nito maging ang infinity ni Gojo Satoru na nangangahulugan lamang na when it comes to this attack, output will be very insignificant at mangangailangan lamang ng output sa pag-deploy nito. Kapag na-deploy na ito ni Sukuna, kung ano man ang tamaan nito, talagang mahahati na. But we don't know about that just yet dahil hindi pa naman natin alam kung anong susunod na mangyayari sa chapters. This is just a prediction. Nakita din natin at nabanggit din ni Gege Akutami na mali ang placement ng ring sa finger nitong si Yuta. Maaring ito ay pagkakamali lamang sa part ng mga nagdrawing or ng mga artist or pwede rin namang isa itong hint nitong si Gege Akutami na maaring hindi talaga nilagay ni Yuta ang kanyang ring sa tamang ring finger dahil at some point pwede niya yung gamitin para magbigay sa kanya ng outburst ng cursed energy na magbibigay sa kanya ng kakayahan na i-reverse or baliktarin ang sitwasyon at some point. Kung hindi kayo naniniwala na isuot na ni Yuta ang kanyang ring sa kanyang kamay subalit hindi pa rin pumapasok ng maximum output si Rika. All throughout this time na ginamit ni Yuta ang kanyang domain expansion at nakasuot na ang kanyang ring, hindi naman nagbago ang itsura nitong si Rika at hindi pa rin siya pumapasok sa maximum output maging ang mga features or ang additional power-ups ni Rika na nagagamit niya lamang kapag binigyan na siya or nag-grant na siya ng permission ni Yuta. And also if you think of it, kahit naman matulad pa kay Gojo Satoru ang mangyayari sa ginawa ni Sukuna kay Yuta, hindi pareho ng case ni Gojo ang mangyayari kay Yuta dahil first of all, meron siyang external source ng cursed energy. Si Yuta, kapag naputol ang katawan niya, kahit hindi niya kayang ihil ang kanyang sarili, kaya siyang ihil ni Rika. Pero that depends kung masama din ang tama ni Rika sa ginawa ni Sukuna na world cutting slash. Pero as you know nga, kahit tangible or nahahawakan din si Rika, hindi siya nagkakaroon ng parabang physical aspect na pwedeng ma-damage permanently. Kaya niyang ihil ang kanyang sarili at kaya niyang i-modify ang itsura ng kanyang katawan na dahilan kung bakit kahit na na-slash siya ng world cutting slash ni Sukuna ay maaaring magawa niya ng paraan. Therefore, kung hindi mapapatay si Rika, magagamitan niya ng reverse curse technique ang kanyang host na si Yuta. Maaaring magdulot ng awakening ni Yuta Okkotsu. Dahil alam naman natin na kapag nakakarating na sa life and death situation ng isang sorcerer ay para bang nare-reach nito ang kanyang edge at doon nagsisimula ang growth and awakening. Maaring at some point mangyayari ang kinatatakutan ni Sukuna na makopya nitong si Yuta ang Hollow Purple at ang iba pang techniques within Infinity. Dahil hindi naman malabo na bago pumasok sa laban si Yuta ay kumuha siya ng kahit na konting dugo o parte ng katawan ni Gojo para kainin ni Rika at para makopya niya ang curse technique nito na for some reason ay hindi niya lamang ginagamit ngayon dahil ayaw niyang madamay sa pagpatay niya kay Sukuna si Megumi.
Which is, for the same reason ang dahilan kung bakit natalo si Gojo Satoru dahil hindi niya mapatay si Sukuna nang nadadamay ang kanyang estudyante na si Fushiguro. Another thing, nabanggit dito na may general understanding ang King of Curses ng kung may malapit siyang soul fragment or kung malapit sa kanyang proximity ang isa sa kanyang mga fingers. Nasabi nitong si Yuta na ginamit niya ang finger nitong si Sukuna na natitira or ang huling finger na hindi pa nare-recover ni Sukuna para makopyahan nitong si Rika ang kanyang curse technique na cleave. Ngayon, let's say kinain yun na Rika. Hindi yun madadigest na Rika at siguradong mananatili yun sa kanyang tiyan dahil yun ay isa sa fragment ng pinakamalakas na cursed spirit. Kaya naman dapat ay malalaman ni Sukuna na malapit na ang isa sa fragment ng kanyang soul. Subalit hindi yun ang case at walang kaalam-alam si Sukuna na kinain yun na Rika not until banggitin mismo nitong si Yuta na ginamit nila ang finger nitong si Sukuna para makopya ang kanyang cleave na maaring isang rason lamang nitong si Yuta at para bang ginagaslight niya lamang si Sukuna para isipin na wala na ang natitira niyang finger na up to this day ay hindi pa rin nila ginagalaw at nakatago pa rin for some certain purpose which will be very vital sa mga susunod pang mangyayari sa kwento. At some point pwedeng kainin yun ni Yuji for a do or die situation wherein kakailanganin niyang isakripisyo ang kanyang sarili or magbibigay lamang sa kanya ng temporary buff na magagamit niya para i-execute si Sukuna na tulad ng sabi ko kanina hindi nila magawa ngayon dahil nga nasa katawan pa nito si Megumi Fushiguro. At ang mas plausible or mas posibleng pwedeng mangyari dito ay ang comeback or ang pagbabalik ni Nobara Kugisaki. Dahil kung gagamitin ni Nobara ang kanyang Strodal technique, resonance, sa natitirang finger na yun ni Sukuna ay makakapag-deal siya ng heavy damage from a distance na magbibigay ng vulnerability kay Sukuna mula sa kanyang mga atake kahit nasabihin natin napakalayo pa nito dahil alam naman natin kung paano nagwo-work ang resonance ng Straw Hat Doll technique. But still, the question remains, magbabalik pa nga ba si Nobara or buhay pa ba siya matapos ng ginawa sa kanya ni Mahito sa Shibuya? But as you know nga, nabanggit din mismo ni Nitta na hindi pa patay si Kugisaki at some point back then at hindi pa nako-confirm up to this day kung patay na siya. Kaya at some point surely babalik si Nobara Kugisaki pero hindi pa natin alam kung kailan at paano. But I guess we will have to wait para sa chapter 252 ng Jujutsu Kaisen para malaman natin ang susunod na mga kabanata. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button at huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name ng Updated Weeb para na din palagi kayong updated sa announcements at sa iba pang mga events na gaganapin sa ating community. Tulad na lamang ng mangyayaring raffle draw natin ngayon kaya siguraduhin mo nang qualified ka para maging isa ka sa lucky winners. But then, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.